magandang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang hapon Pilipinas. Sa lahat po natin ng mga panauhin kung saan ay araw po ng Huwebes, kung saan ay narito naman po tayo magprograma sa atin pong programang Patas Balita, panig po lagi tayo sa katotohanan. Yun po mga kaibigan, kung saan ay tayo ay dito ngayon sa screen at nagbabasa ng atin pong mga chat ng atin pong mga netizen. At ang lahat po ng mga gustong mag-comments ay magpapahayo na po kayo ng inyong mga komento tungkol po sa pag-uusapan natin sa illegal gambling po mga kaibigan. Kung saan di daw mano ay kumakalat dito sa atin sa lalawigan ng Bulacan po mga kaibigan. So yun po ang mga feedback na atin pong nakukuha kung saan ay napakarami pong mga taga-Bulakenyo ang nagmamalasakit sa atin pong kapaligiran, kung saan ay ang kanilang mga reklamo ay nakakarating dito sa atin pong studio, sa atin pong screen, kung saan ay ang kanilang mga layunin ay isa po na gustong ipatigil ang mga piryahan na mayroong sugalan sa kanilang mga barangay. So pag-uusapan po natin yan mga kaibigan, kung saan ay ang masagasaan po ay huwag pong magagalit, kung saan ay ang mga taong bayan at mga netizen ay mga nagpaparating ng kanilang mga sumbong sa atin pong screen. Kaya po ay mabigyan po natin ng daan kung saan ay mayroon po tayong mga dapat kausapin para po ay matigil na yung mga illegal gambling dito sa lalawigan ng Bulacan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan, kung saan ay mayroon na pong mga nag-chat, marami na pong mga nagko-comment sa ating pong screen, kung saan ay atin pong ipapayo sa atin pong mga kababayan dito sa atin pong lalawigan. So bago po yan mga kaibigan, ang lahat po natin ng mga kaibigan, kung saan ay binabati natin yung ating kagalang-galang na mayor ng Malolos City, Bulacan, na si Mayor Attorney Christian Natividad. Magandang hapon sir. At ganoon naman po yung ating kagalang-galang na congressman na si Attorney Dad Danny Domingo. At sa ganoon pa man po mga kaibigan, ay binabati din po natin yung ating kagalang-galang na gobernador ng lalawigan ng Bulacan, ang ating pong kagalang-galang na special ng atin pong programa, kung saan ay binabati po natin si Governor Daniel Ramirez Fernando. Magandang hapon sa iyo sir, at kung ngayon po nakikinig sa atin pong palatuntunan, kung saan ay nagpapahayo po tayo ng mga reklamo ng atin pong mga kabayan dito sa atin sa lalawigan ng Bulacan. At yan po mga kaibigan ay ang mga netizen na mga gustong na iparating yung kanilang mga hinaing sa atin pong screen, kung saan ay may iparating naman po natin sa ating mga naglilingkod sa atin pong lalawigan. So yun po mga kaibigan, at ang kanilang mga sumbong ay mga tungkol po sa illegal gambling. So pag-uusapan natin yan, huwag kayong alis dyan, at may po naman ay tatalakayin natin yung mga nalalaman ng atin pong mga netizen dito sa ating kapaligiran sa lalawigan ng Bulacan.
mga kaibigan, kung saan ay ang oras po natin ay 7 o'clock na po ng gabi at araw po ng Huwebes, kung saan ay last day ng atin pong buwan na kasalukuyan, February 29. So alis naman po yung ating February at papasok na naman po yung Marsong buwan para po sa mga meron daw mga birthday, mga kaibigan. Okay, bago yun po mga kaibigan, kung saan ay ating pag-uusapan po tungkol po sa illegal gambling, kung saan ay ang mga gumaganap nito ay sa mga barangay. Ngunit ay minsan napasilan po natin yung mga barangay at tinanong po natin yung ating mga barangay chairman kung saan ay itinatanggi nila yung mga na-discovery ng kanilang mga kabarangay, kung saan ay ang mga netizen ay mga chat, mga nag-comments dito sa ating screen para po ay malaman natin na mayroon nga ba talagang mga illegal gambling sa kanilang lugar. So yun po mga kaibigan, ang isa po natin na usisain kung saan ay mga hindi ho talaga titigil at mga netizen ay mga nag-suggest na kung saan ay nahirapan daw ang kanilang mga pamilya nang dahil nga po ay ang kanilang mga anak at mga asawa ay nalululong na po sa naturang sugal, kung saan ay tumataya sa mga ugalan, kung saan ay hindi ho mapipigil mga kaibigan. Tuloy tayo kung saan ay palakpakan niya natin yung mga lahat po ng mga Bulakenyo. Okay, magandang gabi po sa inyo at magandang pagpanood at pakinig ng atin pong programang Patas Balita, panig po lagi tayo sa katotohanan. Kung saan naman itong mga chairman po natin sa atin pong mga barangay ay napakikiusapan nitong mga illegalista kung saan ay maglalagay ng peryahan kuno. Ngunit ay ang layunin nito ay magpapasugal sa loob ng peryahan. So talagang sinasadya nilang magiging ang kanilang license ay yung tinatawag natin na amusement, na kung saan ay propaganda lang ng mga barangay para po ay may libangan yung mga taong bayan pagka panahon po ng piyesta. Ngunit ay ang nangyayari ay nagkakaroon ng tinatawag nilang, ito naka-text dito, tinatawag nilang drop ball at color game. Yun po ay sugal po mga kaibigan, kung saan ay limpak-limpak ang pera na tinatalo ng mga taong bayan sa mga pasugalan sa loob ng peryahan. Kaya po yung atin po na mga alagad ng batas, atin pong mga naglilingkod sa atin pong mga barangay ay sinasabi ng mga netizen ay hindi naman daw nila binibigyan ng aksyon pag sila po ay nagsumbong sa barangay o kaya nagsumbong sa ating mga kapulisan. Ang sinasabi nila kung saan ay masasarabos ng sandali, ngunit ay pagtalikod namin ay bubuksan pa rin yung sugal, kung saan ay kanilang pinagpatuloy yung mga sugal na kung saan ay marami na po ang mga nagsusumbong na kung saan ay
ipatigil ito para po ang kanilang mga pamilya ay matigil na po sa mga pagsusugal. Kung saan ay hirap na nga sa buhay, yung kanilang pamilya ay yung mga makakati ang kamay na hindi makapagpigil ay talagang nangangati na hindi makapagsugal sa naturang mga pasugalan. So, ang atin po dito mga kaibigan, alam naman siguro ng atin po mga barangay chairman yan, alam naman ng lahat ng atin po mga kapulisan na kung saan ay mga naglalagay ng mga hindi inauthorize ng kanilang permit yung mga pasugalan ay ginaganap sa mga peryahan. At sa gabi ito nila ginagawa kung saan ay medyo wala na pong gaanong mga employment ng government. Pero ang atin po naman dito mga kaibigan ay ang atin po mga kapulisan ay 24 hours yan ang kanilang duty sa kanilang mga pinaglilingkuran. Na bakit di natin nakikita ito? Siguro ito po mga kaibigan na sinasabi nila dito ay pagka wala daw sumbong ay talagang wala daw silang dapat aksyonan. Ngunit ay ito na po ang mga netizen na mga nag-chat, mga nag-share dito sa ating screen kung saan ay tatawagan natin yung lugar na mayroon dito sa lalawigan ng Bulacan na mayroon pong mga pasugalan. So sino kaya ang mga pasimuno nito? Sino kaya ang mga dapat na managot dito ng mga naglilingkod po natin, ng mga alagad po natin ng batas? So yun po mga kaibigan, kung saan ay ang sinasabi ng atin pong mga iba't ibang mga netizen ay mapipilitan kaming ma-email sa Senado o kaya sa Kongreso o kaya sa DILG yung mga naglilingkod dito sa aming barangay na kung saan ay ipapatupad dapat yung mga hindi ipinagbabawal. Na ipatupad dapat yung mga ipinagbabawal. Ngunit ay yung ipinagbabawal, yun po ang kanilang ginagawa sa kanilang mga barangay. Wow, talaga naman ha. At yan ay sinasabi nga po natin na kung saan ay nasasaligang batas naman po natin yan, mga kaibigan. Kung saan ay ang mga ganitong mga gawain ay meron po yan ng mga fine at meron po yan ng mga kasong dapat panagutan ng isang taong lumalabag sa ating saligang batas. At sa ating batas po ay nagsasaad dyan na kung saan ay hindi o dapat natin ito baliin. Na kung saan ay sinasabi dito ng ating pong mga nagchat-chat ng mga iba't ibang mga netizen ay basta daw may taya at kumakabig ng panalo ay yan po ay sugal, na kaibigan. So, atin po itong ipinapaliwanag sa atin pong mga alagad ng batas na kung saan ay kung pwede po, itigil na po natin ito para hindi po tayo maimbestigahan at kung paano natin ito may paliwanag kung saan na itong mga illegal gambling ay ino-operate sa mga barangay. So dapat po yan iwasan na kung saan ay hindi ho kaya natin ipaliwanag yan. At kasalukuyan ay legit yung batas na ito kung saan ay nagsasabing ang lahat po ng mga may taya sa pera ay ipinagbabawal ang mga ganitong operasyon saan man dito sa ating bansang Pilipinas. So yun po ang atin pong mga nababasa na kung saan ay itong sinasabi ng batas dito, nababasa po natin na kung saan ay itong mga ganitong operasyon ay nilalabag na lamang ito ng iba't ibang mga gustong magpasugal
kung saan ay timbre, may timbre sa atin pong mga alagad ng batas at sa ating pong mga nanangkulan, sa ating pong lugar kung saan man mga barangay dito sa ating bansang Pilipinas or municipality. Okay? Ito sa mga LGU naman na kung saan ay kayo yung may hawak ng inyong lugar. Halimbawa, ay napunta ka ng Malolos City, Bulacan, ay nagsugal ka doon at bawal, talaga namang dapat kang ulihin ng ating pong mga lagay ng batas. Ngunit daw itong mga kaibigan, itong mga sinasumbong ng mga netizen sa mga lagay ng batas sa ating pong mga purong barangay, ay baliwala yung kanilang mga sumbong at hindi ko pinakikinggan. So, tahimik na lamang sila kung saan ay wala naman sila ibang pagsusumbungan kundi sa barangay o kaya sa ating mga kapulisan. So, yan ang kanilang dinadaing dito sa ating himpilan, dito sa ating screen kung saan ay mabigyan natin ng solusyon yung mga nireklamo ng ating pong mga kabarangay dito sa ating lalawigan. Okay, kaibigan, at tuloy pa natin yan pagkaraan lamang na sandali. Tuloy-tuloy tayo kung saan ay napakarami na pong mga nagko-comments sa ating pong programa pagdating po sa usaping mga illegal gambling. So, ating pong mga illegal gambling, kung saan ay nandiyan naman po yung ating mga lagay ng batas na kung saan ay mga nagbabantay yan sa mga iba't ibang lugar, mga bayan-bayan dito sa ating lalawigan. Kung saan ay sila naman ay trabaho sa kailang tungkulin kung saan ay trabaho lang, walang personalan, kung saan ay pagka bawal, di bawal, pagka yan ay kinukonsinti natin, ipaliwanag po natin kung paano nilagay yung mga illegal na yan. So, tayo naman ay merong mga dapat sumbungan sa mas nakakataas pa na atin pong mababatas, makita natin kung paano nila ipaliwanag yung mga ganitong sistema kung saan ay nilalabag nila yung ating saligang batas. Itong ating saligang batas, mga kaibigan, ay wala itong kinikilingan, walang kinakampihan, kung saan ay pag sinabing batas, legit po yan. At yan po ay ipinatutupad ng ating po mga alagad ng batas. Parang yan po, mga kaibigan, kung saan ay ang tungkulin natin bilang public servant, bilang mga alagad ng batas, meron tayong mga tinatawag na to serve and protect. Serbisyo natin yung magandang na ayon sa ating saling batas at proteksyonan natin yung mga tao na tama ang ginagawa. So, yan po, mga kaibigan, ay nakikitaan naman kung saan ay may mga taong samantala sa mga bari-baryo kung saan ay pinipilit nilang lagyan
ng mga hindi ho naayon sa ating saligang batas yung ating pong mga barangay. So dapat po naman si chairman, pagka nilapag yung mga ganung klaseng hanap buhay, ay titinan muna natin. Magtanong muna tayo sa ating pong mga dalubhasang mga abogado. May abogado naman tayo sa munisipyo. Abogado naman, tanungin natin yan, tama ba itong ginagawa ng mga iba't ibang mga negosyante? Tama ba itong mga kanilang mga ginagawa? So, bibigyan naman kayo ng feedback. Kung hindi ninyo maintindihan, yung mga pangyayari dyan na nakalagay sa inyong barangay, at kayo yung maging chairman, ay malalaman ninyo kung ano po ang magiging consequence nitong mga ipinagbabawal natin sa ating saligang batas. So yun po mga kaibigan, na kung sanay ligit man po sa mga iba't ibang mga kaibigan po natin na may mga kaalaman, ay alam po nila ito. Alam po nila kung sanay bawal. At matagal na itong mga klase na mga pag-aminda ng mga iba't ibang mga sugal kung saan namindahan nila na gusto nila magiging legit yung pasugalan. So wala pa naman po nag-aminda ng ating batas. Yun at yun pa rin. Kung saan hindi nawawala, hindi inabulis ng ating pong mga naglilingkod sa ating pong pamahalaan. So bawal po yan mga kaibigan. Kasi kaya ko nasabing ganon kasi nandyan po sa taripan ng ating batas na bawal po ang magpapasugal. Yun po mga kaibigan, kung saan ipinaparating po natin yung ating mga payo sa ating pong kaalaman tungkol po dito sa mga illegal gambling, kung saan hindi yun naman dapat natin konsintihin. Tuloy-tuloy tayo kung saan napapakinggan pa rin tayo, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan ito pa rin po yung topic natin tungkol sa illegal gambling. Marami po kasi mga klaseng mga sugal na kung saan talagang hindi pa rin alam ng mga iba't iba po natin ng mga naglilingkod, na kung saan sinasabi doon sa ating batas, pag may taya na pira at kumakabig ng panalo, yan ay sugal. Yun po mga kaibigan. Yung mga sinasabi nila nakakuha ng lisensya pa sa PADCOR, nakakuha ng mga kung anong mga requirements PADCOR, ay legit na sila. Siguro sa aking palagay mga kaibigan, paglilitisin mo yung saligang batas po natin, hindi ko nawawala itong 1602 na nagsasabing bawal ang sugal. Ganun po mga kaibigan. So yun po ay mga amusement lamang yung mga binibigay na mga permit sa atin pong mga iba't ibang mga kababayan na gustong maglibang sa kanilang mga barangay. So yun po mga kaibigan, ang atin pong nalalaman kung saan nasasabi din naman dito sa ating screen, kaya po natin nababasa yan at nalalaman po natin dahil po tayo naman nagre-research kung saan totoo kaya ito o ano ba ang kalagyan nito, ano po ba ang dapat
sana'y nakikinig po ang ating pong mga iba't ibang mga kabayan sa loob at labas ng ating pong bansang Pilipinas. Palakpakan niya po natin yung mga iba't iba po natin mga kaibigan. Wow! Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo kung saan ay napakagaling po ng ating mga instrumental, kung saan ay mga fans po natin pagdating po sa tugtugan tungkol po sa gitara. Okay, at napakinggan naman po ng ating pong mga kababayan yung ating pong mga mensahe kung saan ay tigil na itong tinasabi po natin ng mga illegal gambling, mga nagkalat dito sa ating lalawigan. At yan po ang ating pong mission kung saan ay tinatanong po natin yung ating pong mga barangay dito sa lalawigan kung saan ay kung sila po ba ay nakakakuha ng mga feedback na kung saan ay may mga reklamo tungkol po sa illegal gambling. So yun po mga kaibigan, natin pong tutukan sa ating pong programang Patas Balita, panig po lagi tayo sa katotohanan at kung saan ay napapakinggan po tayo sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Okay mga kaibigan, ang inyong pong lingkod, Mr. Jimmy Eustaquio, na nagsasabing nais ko pa rin sana kayo makapiling, subalit po ang oras, napakaramot po sa akin. Jimmy Eustaquio po ang inyong tagapaghatid ng mga balita kung saan ay mga reklamo po ito ng ating pong mga netizen dito sa ating kapaligiran at kung saan man po mga kaibigan na lugar dito sa lalawigan. Maraming salamat po sa inyong mga papakinig at binabati ko po yung aking kaibigan dyan sa Ginto, Bulacan, ang ating pong kagalang-galang na Mayor Attorney Agui Cruz at ganoon din naman po yung ating kaibigan dyan si Boy Cruz, Ambrosio Boy Cruz Jr. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat kung saan ay inyo pong lingkod din nagmamadali kung saan ay marami po tayong mga lakad ngayong gabi at magsusubaybay po tayo ng mga iba't iba po ng mga lugar sa barangay dito sa ating lalawigan kung saan ay atin pong bigyan ng tamang pagpayo o bigyan natin na kung saan ay mabidyohan yung mga gumaganap ng mga illegal gambling dito sa ating lalawigan. So, ang sinasabi po ng mga iba kung saan ay ang ebidensya ay hindi po nagsisinungaling. Kaya po mga kaibigan, natin po yan gagawin para po sumiti po natin kung yan po ay ayaw na tumigil yung ating po mga iba't ibang mga kaibigan sa pagsusugal kung saan ay ipinagbabawal ng ating saligang batas. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. God bless po at mabuhay po kayo.